Brother Dante, at magandang umaga po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Napakabuti po ng Panginoon dahil naabot po natin itong bagong taon. Kaya magsimula na po tayo bago po sa lahat ay magutuan lahat. Ating pong ialay ang oras na ito sa pagkikinig ng kanyang salita upang siya po yung mamisa. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kayo sa inyong mga salita na aming pong pagpapahagian sa sandaling ito. Dalangin po namin na sa aming pagbuko, ikaw po yung magtuturo. Salamat sa pagbukas mo ng aming mga puso, ng aming mga mata, aming mga tenga, at kami po ay makakatanggap sa iyo. Salamat, Panginoon. Have your way, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay napaka-popular po na scripture tuwing bagong taon. So, Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ito po yung pagpapatuloy, pagpupursigi. At ito po ay, basahin po muna natin. Ito po ay sulat ni Pablo. Parte po lamang ng sulat ni Pablo sa mga taga-Philippi, sa Philippi. Ito po yung church na siya po yung nag-umpisa nito. Siya po yung nag-mission at may mga nanampalataya at lumaki po. At nung umalis na po si Pablo, pumunta na siya sa Roma, nakulong po siya. Nung sinulat po niya ito, isa po siyang bilanggo. Reso po siya. Pero tingnan po natin ang puso niya, tingnan po natin ang buhay niya, kahit preso siya, nakakapag-encourage pa rin siya. Let's read po. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Sa verse 14, sabi niya, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kaya ito po yung buhay ni Pablo. Nagpupursige, patuloy, pressing toward the goal ng buhay niya. At gusto po niya na yun po na ginagawa niya sa buhay niya, ibabahagi niya sa mga iba ring mananampalataya, lalo pa sa simbahan na siya ang ginamit ng Panginoon para maitayo at katulad niya ng mga taga-Pilipo, taga-Philippi, sa mga the Philippian Church. Ang hangarin po sabi niya, balikan ko natin yung sabi ko niya na hindi pa niya nakamit ang ganap na buhay. Hangad niya yun. Hangarin po niyang makamit. Ano ba kasi ang ganap na buhay ni Kristo? Balikan po natin sa verse 10. Balikan, bababa po tayo sa verse 10 to 11. Ito po yung hangarin ni Pablo na sabi niya, hindi pa niya nakamtan ang ganap na buhay. Hinahangad pa niya. Ito sabi niya, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Ito po yung hangarin ni Pablo. Hindi pa niya nakamtan. Ito po yung ganap na buhay. Ito po yung nagtatapos sa buhay na walang hanggan. Ito po siya. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Isa, kilala na niya si Kristo habang ay bilang tagapagligtas at bilang Panginoon. Pero kahit sa dinami ng alam niya patungkol kay Kristo, sabi niya, higit pa na makilala niya si Kristo. Kasi si Kristo siya po yung pinaka-best na kaibigan. Siya po yung big brother na nagmamalasakit. Siya po yung hari ng buhay. Napakarami pong aspeto ng buhay ni Kristo, kaya hindi po natin siya lubusang makilala habang tayo ay nabubuhay. Kaya si Pablo, kahit sa tagal niya bilang mananampalataya, bilang manunuro, hindi po niya lubusang kilala si Kristo, kaya ito po yung hangarin po niya upang maging ganap ang kanyang buhay. Ano po yun? Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay.
buhay. Ano po ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Ang pagbibigay po niya sa atin ng bagong buhay, ng born again life. Yun po yung kapangyarihan na gusto ni Pablo na muli, parang lagi-laging na-i-experience yung bagong buhay na hindi makamulong buhay. Dahil tayo po nabubuhay sa mundong makasalanan, kaya araw-araw gusto natin makita yung pagbabago, yung kaibahan po natin sa mga makamundo. Kaya yun po yung gusto niya. Lagi nakikita sa kanya yung bagong buhay na dulot ng pagkabuhay muli ni Kristo, born again life. Pangatlo, ito yung mga hangarin ni Pablo. Ito yung ganap na buhay sa kanyang paningin. Sabi niya, makabahagi sa mga paghihirap niya. Paano po yun? Paano po nakakapagbahagi ang mga mananampalataya sa paghihirap ni Kristo? Si Kristo po inusig. Si Kristo po kinukutya. Ganon din po ngayon. Kung tayo po yung mga mananampalataya, hindi po tayo malayo sa pangmutya, hindi po tayo malayo sa pang-uusig ng mga tao. Kaya sabi ni Pablo, makakabahagi ako sana. Hangarin niya yun. At pang-apat, sabi niya, matulad sa kanya sa kamatayan niya. Paano ba si Jesus nung siya'y namatay? Sabi po ni Jesus sa Philippians 1:21, sabi niya, for me to live is Christ, to die is gain. Ang kamatayan kay Kristo ay pakinabang. Ang kamatayan kay Kristo ay panalo. Sabi ni Pablo, ganun din ang kamatayan ko, panalo. Kung sa tingin ng mga Romanong ito ay kataluan ko o talo ako pag pinatay nila ako, sa akin, panalo ako. Pakinabang sa akin, bakit? Dahil uuwi na ako sa aking tagapagligtas. Sana ganun. Ganun ang buhay ng bawat mananampalataya. Hindi natatakot sa kamatayan ng katawan ito. Yun ang ganap na buhay. Ito yung ganap na buhay na hangarin ni Pablo. Sa ganun, sabi niya, nabubuhay akong magpuli, hari nawa, sana. Sana, ganito ako, ito ang hangarin ko at ito ang ipupursige ko. Sana. Yun po yung hangarin ni Pablo. At balikan po natin yung text po natin sa chapter 3. Kung yun yung hangarin niya, sabi niya, hindi pa niya naabot. Sabi niya, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Hangarin niya yun. Patungo siya doon. Ibig sabihin, paglalakbay. Ang buhay ng isang Kristiyano, mananampalataya, ay isang paglalakbay. Patungo doon. Naglalayag, ganun, naglalayag po siya. At sabi niya, habang patungo ako doon, hindi ko pa yung nakamit, ito gagawin ko. Dalawa siyang bagay. Makikita pa rin natin siya sa verse 13. Hangarin niya yun, harinawa, sabi niya, sana, ganit, habang naghihintay, habang naglalakbay ako patungo doon, ito ang gagawin ko. Sabi niya, kakalimutan niya ang nakaraan. Sabi niya, diba sabi niya, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ano ba yung nasa nakaraan? Lahat na masasaya, mapapait. Sa inyo po mga kapatiran dyan, sa likod po ng rehas, ngayong bagong taon, ito po ang mensahe ng Panginoon. Kalimutan na po natin lahat ng sakit ng damdamin, lahat ng hirap, lahat ng mga maling desisyon natin, lahat ng mga hindi magagandang bagay, kalimutan na po natin. Ibaon na po sa limot. Ang kalimutan ay iwala sa pag-alala at pinagsisikapang makamtan ang nasa hinaharap. Ano ba yung nasa hinaharap? Yung hangarin niya, yung kagustuhan ng Panginoon sa kanya. Buhay na nakakakilala sa Panginoon, buhay
Buhay na kahit inuusig, kahit kinukutya, ay patuloy pa rin. Buhay na punong-puno ng pag-asa. Yun ang nasa hinaharap niya. Kasi patungo yun, ang final po na kahinatnan ng ganyang buhay ay buhay na walang hanggan sa langit. Sabi po niya dyan sa verse 14. Di po ba? Tingnan po natin sa verse 14. Sabi ko, hinalin tulad po sa isang manlalaro. Sabi po sa verse 14, sabi po natin siya. Just 1K. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Yun po yung pinakaganap, yun po yung climax ng buhay mananampalataya. Kaya kahit puno ng pag-uusig, kahit puno ng kahirapan ang buhay ni Pablo, na nagpreso siya, nalalatigo siya. Pero hindi pa rin siya, hindi po niya ininda. Patuloy pa rin po siya sa kanyang pananampalataya, patuloy pa rin po siya sa kanyang paninisihan, dahil nakikita po niya kung ano po yung nasa dulo. Yung nasa katapusan, yung nasa likod ng lahat ng ito. Ang manlalaro, halimbawa ang premyo ay gold na trophy or trophy. Yun. At hindi lamang yun, pera, malaking halagang pera. At hindi lamang yun, fame. Diba? Malalaman ng buong mundo. Halimbawa, Olympic. O maging tanyag. Ganun po. Ay, nandun yun sa isip ng isang manlalaro, ng isang atleta sa Olympic. Yun yung nasa isip niya, kaya ibigay niya lahat ng nasa kanya upang makamtan yun. Ano man ang nasa harap niya na challenge, i-overcome niya. Magsisigasid siya. Lalagay niya lahat ng kakayahan niya dahil gusto niyang makamtan yung gantimpala. Ganun po dito sinasabi ni Pablo. Balikan po natin yung 14. Gusto ko pong tingnan natin yan para magkaroon po ng kulay, magkaroon po ng passion ang ating paninilbihan. Hindi para yung nakakatanggay na wala nang nangyayari sa buhay. Hindi po. May nangyayari po. Kahit po ganyan-ganyan lamang sa spiritual po na buhay ng bawat isa, meron pong nangyayari. Kasi naglalakbay po tayo. Paglalakbay po ito, katulad ng isang manlalaro. Pag sinimulan ng manlalaro, tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan humihinto. Dahil alam po niya, yung gantimpala pagkatapos na manalo. Winners never quit. Quitters never win. Kung mag-quit o maghihinto po yung manlalaro, hindi siya mananalo. Ang mga nananalo, hindi sila mga humihinto. Katulad doon po ito sa pananampalataya. Ang kaigihan na lamang po sa pananampalataya ay maraming mananalo. Lahat ng nagpupursige, lahat ng nananampalataya ng buong buhay, ng buong puso, mananalo. Alam niyo kung bakit po mga kapatid? Yung race po natin ay sa atin lang. Hindi po katulad nung laro sa mundo na yung race ay sa atin lahat at tayo ay magkukumpit. Hindi po ganun. At ang mananalo isa lang. Pero ito pong race, may minarkahan po ang Panginoon na race para sa bawat isa na tatakbuhin natin. Kaya lahat po tatakbo ng buong tapang, buong
yung lakas na binibigay niya at mag-laser beam vision po tayo. Lampasan kung ano yung nakikita ngayon, yung nararanasan ngayon, lalampasan po niyan at makikita po natin ang gantimpala sa pinakahuling-huli upang mapalakas po tayo. Dahil ang salita po ng Panginoon, ang pangako po niya ay totoo. Hindi po buhaw, hindi ko ang buhaw ay bukano or hungkag. It has a substance. May laman, hindi po kayabangan. May laman po ang pangako ng Panginoon. Tutuparin po niya yan. Kaya mga kapatid po, sa atin po dyan, kahit po anong, si Pablo nga, ito po si Pablo, kahit nga nasa preso siya, nagsusulat siya sa mga mananampalataya, nagbibigay siya ng mga pampalakas, encouragements. Kahit siya isang bilanggo, nakikita sa kanya yung kagalakan, yung kapayapaan. Punong-puno pa rin siya ng pag-ibig. Punong-puno pa rin siya ng pag-asa. Kaya wala po tayong rason upang huwag kumapit sa salita ng Panginoon. Patuloy. I-imagine po natin ang ating mga sarili na tayo ay mga manlalaro. Huwag po tayong hihinto. Kahit para tayong pag-ung kung minsan ay kung minsan yung turtle, napakabagal na gumalaw. Napakabagal niyang lumakad. Pero patuloy pa rin siya. Maganda naman kung para tayong ang mabilis na gumagalaw. Maganda rin naman. Ang importante po, lahat po ay susulong. At mag-effort. Kahit po anong challenge, anong struggle, ang darating po sa buhay natin, lalo na sa inyo mga kapatid, dyan po sa likod po ng rehas, isipin po nyo si Pablo. Eventually, si Pablo ay pinatay. Pero sabi niya, for me to live is Christ, to die is gain. Panalo ako pag mamamatay ako. Bakit? Uuwi siya sa mansyon, uuwi siya sa kaharian ng Diyos. Kung may mga Bible po kayo, basahin po dito sa Revelation 21. Doon po inilalarawan ang langit. Ang kalsada ay ginto. Ang pillars, ang mga poste ay mga perlas, kalaki na mga perlas ang mga yan. A very glorious place, hindi maabot isipin ng kaisipan ng tao. Walang nakarinig, walang matang nakakita. Hindi kayang abutin ng ating pag-intindi. Pero sabi sa salita ng Panginoon, yun ang pupuntahan ng lahat na ang magpapatuloy, magpupursige. Kaya, maikli lamang po itong encouragement sa atin sa umaga ito, mga kapatid. Ngayong bagong taon, ito po ang salita ng Panginoon. You can basahin po ninyo Philippians chapter 3. Kahit po i-imagine na ninyo po si Pablo bilang katulad ninyo. Nagawa niya na sumulat, nagawa niya na magpatibay ng loob ng mga kasamahan niyang mananampalataya, ng mga manalaya. Baliktad, po? Instead na yung mga laya ang mag-encourage sa nasa preso, ito si Pablo. Ihemplo at uulitin po natin yung kasalukuyan niyang hangarin nung nabubuhay pa siya. Hindi niya iniisip na sana makalaya ako, sana ano pa hindi po, yung mga hangarin po na, yung maakap na bagay po na yun, na lubusan niyang makilala sa Kristo. Makangaral na
siya, ebanghilista naman siya, ito pa rin yung hangarin niya. Kaya tayo po, ulitin ko po, hindi po natin lubusang makilala si Kristo sa tanang buhay po natin. Makikilala po natin siya ng lubusan kung makikita na po natin siya mukha sa mukha. Personal. Gusto po ba natin yung magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga po sabi ni Pablo, kasi matagal po siyang napraiso. Matagal po siyang napraiso. Kaya sabi niya, kahit parang pleasure, parang it's my pleasure na maghirap dahil sa ebanghelyo o sa kanyang pananampalataya. Parang katuwaan niya, parang kasiyahan niya. Parang binewelcome niya ang persecution ng buhay, ang pag-uusig. Kung tayo ngayon, kung titignan natin, parang ayaw natin ng ganun, parang naglalagay tayo ng boundary. Pero sa umagang ito po, tingnan po natin si Pablo. Yung sekreto kasi po niya, sabi niya, Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, hindi na ako yung nabubuhay. Bagkus si Kristo sa aking buhay. Sabi niya, ito po yung sekreto. Parang naging Galatians chapter 2 verse 20. This is the secret po. Sabi niya, namatay akong kasama ni Kristo sa cross, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko na ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Doon po nang gagaling kung bakit ganito ang katauhan ni Pablo. Lubos-lubos na pasasalamat sa kanyang kaligtasan na dinulot ni Kristo. Kaya po, ganun na lamang ang kanyang panindihan, ganun na lamang ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan, dahil punong-puno siya ng pag-asa. Uulitin ko po mga kapatid, bagong taon. Dalawa po yung sabi ni Pablo. Sabi niya, kalimutan ang nakaraan at i-pursue ang hinaharap. Yung hangarin niya, kakamutan niya sa pamamagitan ng pamumuhay na binigay ni Kristo, bagong buhay. Buhay na masunurin, buhay na tumutupad. Kaya mga kapatid, yung mga pinag-aaralan po natin, ipamuhay po natin. Dahil alam po natin na ito po yung magdadala sa atin sa gantimpalang gustong-gusto natin makamtan. Napakasaya pong isipin na hindi lamang isa ang mananalo, na hindi katulad ng laro sa mundo, ng competition sa mundo. Lahat tayo panalo kung tayo magpupursige. Lahat po tayo makakatanggap ng gantimpala kung tayo po itong kakalimutan na ang nakaraan at susulong, tatalima. Hindi po pwedeng naka-estatwa na lang tayo, hindi ko gagawin. Hindi po. Tumalima po tayo. Diba sabi natin, ang maglalaro, hindi siya hihinto. Kahit mabagal, tatapusin niya ang laro. Tatapusin po niya para makamtan po niya yung gantimpala. Yun lamang po ang maisishare ko sa gabing ito bilang mensahe para sa bagong taon. Ano man ang nasa nakaraan, burain sa pag-alala at mag-focus. Di mo ka ng limon, hindi ka. Ang taong limon ng limon, hindi marating sa pupuntahan. Diba? Kaya ganun po. At ang Panginoon po ang tutulong sa atin. Hindi po niya tayong pababayaan. How He guides us po, hinahawakan po tayo sa kamay, katulad po ng isang bata.
para hindi po tayo mawala sa landas. Magpatuloy po tayo. Striving, pressing on toward the goal. Kasi alam natin, meron at meron tayong pupuntahan. Merong patutunguhan po ang pananampalatayang ito. Amen po ba? Let's pray. Salamat, Panginoon. Minsan pa muli sa sandaling ito, once more, pinaalala ng mga salita mo na hindi po hungkag ang pananampalataya na ipinapamuhay po namin. May pagtutunguhan po ito. Kailangan po namin na ikaw po magpalakas ng bawat isa at patuloy po kami gagalaw, patuloy po kami tatalima sa inyong mga salita, patuloy po kami manampalataya at makasunod na may isa sa amin po dito ay wala pong hilinto para kami po lahat ay makakakamit ng gantimpalang laan mo sa mga patuloy po na nagsasaliksik sa iyo. Bless Lord, your words at istin mo po sa aming mga puso. Ikaw po ang magpa-resulta sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.